Kumusta po kayo? Okay lang. Medyo mahina. Well, sa bagay, minsan na rin akong pinagsabihan na hindi daw ako nangungumusta. So, ulitin po natin. Kumusta po kayo? Okay lang. Okay, great. Hindi maliit na bagay na nakarating kayo sa araw na ito. You deserve to breathe and to celebrate and to look at yourself and say, I made it. Yes, at kaya sabihin din po ninyo sa katabi ninyo, proud ako sa'yo. Ang tema ninyo, shared ways, research, academic innovation, and synergy toward excellence. Ibig sabihin, sa pag-angat, bantayan kung gaano kataas ang narating. At tungkol din ito sa kung paano ka nag-isip, paano ka nakipagtulungan, at paano mo ginamit ang natutunan mo para maiangat ang iba. Minsan, aminado tayo. May groupmate talagang pasaway, no? May kilala ba kayong ganon? Parang nga eh. Yung hindi pumapasok, bihira magpakita, nagpapahanap pa nga eh. But you showed up. You did the work. Palakpakan natin kayo. There were days you almost gave up, but you did not. You honored the sacrifices made for you. That too is excellence. Pero alam ko rin na for many graduates, after the celebration comes the hard question. Makakahanap ba ako ng trabaho? Paano kung hindi mo pa alam ang gusto mong gawin? Paano kung yung tanong ay, may pangarap ako, pero parang ang mahal mangarap ngayon? Marami sa inyo, sasabihin nila, diskarte lang, kaya mo yan. Pero alam ng ating at aking mga kapwa magulang at guardians, hindi puro diskarte ang sagot sa bigat ng buhay. Kapag sabay-sabay tumataas ang pamasahe, pagkain, gamot, kuryente, at lahat ng gastusin, kahit gaano kasipag ang tao, mahihirapan siyang humabol kung walang sistemang sasalo sa kanya. Mga anak, hindi lang kayo ang may tungkulin sa bayan. Ang bayan din ay may tungkulin sa inyo. Hindi lahat ng oras ay para sa survival mode o diskarte. Dapat may matitirang lakas para matuto, lumikha, magmahal, at mabuhay. Sa Senado, ang lagi kong tanong, paano ba natin gagawing mas magaan ang pinapasan ng mga kabataan? Una, hindi natatapos ang lahat sa libreng tuition. Kaya bukod sa libreng pag-aaral, ipinaglalaban rin natin ang suporta sa iba pang malalaking gastos ng mga pumapasok. Pamasahe, pagkain, gamit, technology, at araw-araw na pangangailangan ng estudyante.
Pangalawa, na ang interns at OJT students ay hindi dapat libreng nagtatrabaho. Diba? Hindi dapat nagsisimula ang kabataan sa mababang sahod, walang benepisyo o libreng gawa. Di naman kasi pambayad ng pagkain ang experience. Ipinaglalaban rin natin ang mental health services sa state universities and colleges at ang mas maayos na suportang pangkalusugan para sa ordinaryong pamilya. Dahil kapag may nagkasakit sa bahay, alam natin kung gaano kabilis magbago ang lahat. At pang-apat, i-update ang mga proteksyon para sa bagong mundo ng paggawa. Maraming kabataan ngayon ay rumaraket, nasa ride-hailing at delivery freelance, remote, content, or platform work. Bago man ang anyo ng trabaho, dati pa rin ang prinsipyo. Kung manggagawa ka, may karapatan ka. At sa panahon ng AI, deepfakes, grooming, at online harassment, hindi pwedeng naluluma ang ating mga batas. Share the joke naman. So, dear graduates, your struggle is not invisible. Alam ko yan dahil hindi rin naman naging madali ang buhay para sa akin. Nung mas bata kami, naranasan ko rin pong kailangang rumakit, gumawa ng paraan para pandagdag sa allowance. Kaya teenager pa lang, high school pa lang, ang biro ko nga, child laborer ako. Kasi nagtrabaho na po ako bilang voice talent. Hanggang college, scholar sa Ateneo, pero kailangan pa rin mag-audition para mag-theater work o di kaya mag-host sa mga gigs. At naranasan ko rin pong umutang sa mga kasama ko sa student council para maitawid din yung mga kapatid ko sa pang-araw-araw hanggang sa wakas kaming lahat ay nagtapos. And later in life, nung nag-asawa na ako, naging mga magulang kami, 4 ang aming anak. Pero isang araw, bigla na lang nagbago ang lahat. Yung late husband ko si Frank, na may matinding hika, sa gitna ng isang matagal at matinding asthma attack, ay inatake naman sa puso. So overnight, naging solo parent ako ng 4. Na maliliit pa, preteen at bata lahat. At lahat ng mga panahong iyon ay nag-aaral pa. So, naging ganun na lang kaming ka-close nung cashier dun sa high school ng panganay ko. Nung pagkatapos kong bayaran yung 40th na installment namin, kasi monthly ako magbayad noon, tuwang-tuwa siya. Feel na feel niya. Sabi niya sa akin, "Ma'am, nakaraos tayo." Hindi niya sinabing nakaraos ka. Sabi niya, tayo. Kasi feel na feel din niya yung tagumpay na iyon. Hanggang sa mga panahong iyon, umutang din ako sa mga ninong at ninang na mga anak ko para makapagtapos din silang lahat. At ngayon, tulad ng inyong mga magulang, ang mga kapwa kong mga magulang at guardians, proud na proud po ako sa kanila. Tulad ng pride po nilang lahat sa inyong lahat. Yung 3 nakatatandang anak ko ay lahat nakapagtapos na. Yung isa ay kasal na. Yung isa ay ikakasal sa susunod na taon. At yung bunso ko na lamang ang nag-aaral pa. 3rd year nursing student naman po siya. Ganyan lang naman talaga ang disiplina nating mga Pilipinong may pangarap. Kapag may kailangan gawin, gagawin, kakayanin, tatapusin. Pero, bukod sa inyong mga sarili,
dala nyo rin ang mga kwento ng inyong pamilya. Ang puyat ni Mama, ang pagod ni Papa, ang dasal ni Lola at Lolo, at ang lahat ng nagtiwala sa inyo. Kaya ito na lang sana ang hihingin ko naman sa inyo. Huwag kayong maging manhid. Huwag kayong masanay sa mali, sa palusot, o sa kasinungalingan. Huwag niyong hayaang ang talino ninyo ay gamitin lang para hilahin pababa ang buhay ng iba. Darating ang araw, dear graduates, na hindi na grades ang susukat sa inyo. Alam ko, ang pakiramdam din ng paulit-ulit na sumubok pero hindi agad pinipili. Nung una akong tumakbo para sa Senado, natalo ako. Tumakbo ko ulit. Natalo na naman ulit. At sa pangatlo at panghuling beses lamang ng pagsusumikap na iyan, sa wakas ay nakapasok at nakapagtrabaho din sa Senado at na-re-elect sa susunod na pagkakataon. May mga nagsabi pang, nga na yan. Pero hindi ako nawala. Nanatili ako. At dahil hindi tayo sumuko, ngayon, yun na nga, 2 terms na bilang senador, marami tayo na panagot, at kahit ngayon, hindi natin tinatantanan ang mga kurakot. Kayo rin, alam kong hindi nyo tinatantanan, kaya mabuhay kayo. At kahit na, sa gitna ng matinding paninira, black propaganda at fake news, ang sabi pa nga wala daw akong legal background. Well, naniniwala akong hinuhubog ako ng bawat pagsubok. Hindi para umatras, kundi para maging mas handa sa mga mas malalaking tungkulin. At iyan ang gusto kong iwan sa inyo ngayong araw. There will be failures. There will be many rejection letters. May mga plano na hindi masusunod. But just keep going. Do not let rejection ever define you. Yes. At habang nagsisimula kayo sa susunod na chapter ng inyong buhay, wag kayong mawawala ng malasakit. Dahil mga anak, alam natin, hindi perpekto ang Pilipinas. Marami pa tayong kailangang ayusin. Pero atin ang bayang ito. Atin siya, si Inang Bayan. At sa sariling atin, ang sariling atin, hindi tinatalikuran. Dapat ang tahanan, pinapaganda at ipinaglalaban. At kung balang araw, dalhin kayo ng inyong galing sa ibang bansa, huwag kayong makakalimot, lumingon sa pinanggalingan. May tahanan kayo sa Pilipinas. At sana may bahagi pa rin ang puso ninyo na uuwi at uuwi dito. Sa serbisyo, sa tulong, at sa pagmamahal. Mga anak, sama-sama nating buuin ang isang bayang mas patas, mas maayos, at mas karapat-dapat sa bawat Pilipino at bawat tao. Dahil dito tayo mangangarap, dito tayo lalaban, at dito tayo magmamahal. Congratulations, graduates! Mabuhay ang Granby Colleges of Science and Technology Incorporated
At mabuhay ang kabataang Pilipino. Marami pong salamat sa inyong lahat.